Sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain na yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda pong patuloy nating pagnilayan ang ating unang pagbasa. Kung titignan po natin sa mga nakaraang araw ay ang ating unang pagbasa ay ikinikwento sa atin ang buhay ng mga unang Kristiyano. Ano yung kanilang problema, ano yung kanilang mga kinakaharap, paano sila nanatili sa kabila ng pag-uusig na kanilang dinaranas. At ngayon ho, si Saulo ay ngayon nais nang pumunta ng Damasco para hanapin ang mga Kristiyano at sila ay ipabilanggo. Pero sa kanyang daan patungong Damasco, may nagpakita sa kanya. Sa isang malakas na liwanag, nagpakita sa kanya si Jesus. Pero hindi niya kilala sino si Jesus. Ang tanong niya, sino po kayo? Hindi niya kilala si Jesus. Marahil ay ang pangalang Jesus ay kanyang naririnig-rinig na. Pero hindi niya kilala, hindi niya alam ang mukha ni Jesus. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, at bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, magandang tanong, kilala mo ba si Jesus? Baka sabihin niyo, Father, ba't tatanong mo sa akin yan? Tuwing Biyernes, Father, nagpupunta nga ako ng Quiapo. Baka sabihin sa Father, taga Quiapo naman ako, deboto ako ng Nazareno. Father, pagtastasyon, nandun lagi ako. Itatanong mo sa akin, kilala ko ba si Jesus?
Pero magandang balikan ang sinabi ho ng Apostol San Pedro. Ang taong nakakakilala kay Jesus, nakikinig sa kanyang salita. Ang taong nakakakilala kay Jesus, isinasabuhay ang kanyang aral at turo. Kung paano namuhay si Jesus nang may pagiging masunurin sa Ama. Kung paano naging malasakit si Jesus sa tao. Na siya, sabi niya sila'y mga tupa na walang pastol at siya'y nahabag sa kanila. Kung kilala natin si Jesus, ganon din sana ang buhay at pamumuhay natin. Kung kilala talaga natin si Jesus, ang kanyang aral at turo ay pinagsisikapan nating sundin. Kung kilala talaga natin si Jesus, siya'y nais nating masumpungan, hindi lamang pagprosesyon, kundi nais natin siyang tanggapin sa Eucharistia. Kung kilala natin si Jesus, ang kanyang mabuting balita, ang ating nais pakinggan. Hindi kung ano-anong balita. Kaya magandang tanong, kilala mo ba si Jesus? At sa pagkakataong ito, nung si Jesus ay nagpakita kay Saulo, at siya ay nabulag, may pinadala siya isang tao para gabayan si Saulo at para turuan siya at akayin para makilala si Jesus. At hindi ba yan ang misyon ng simbahan? Na patuloy ipakilala si Jesus sa atin. Patuloy ipakilala ang aral at turo ni Jesus sa ating lahat. Na marahil ay nabulag, hindi na makakita, hindi na maaninagan ang mukha ng Panginoon. Ang simbahan ang gabay nating lahat. Ang salita ng Diyos, ang ating kasama at ilaw sa ating paglalakbay. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito, no? Sa ating patuloy na paglalakbay at sana'y paglago natin sa pananampalataya. Na makilala ho natin sino si Jesus. Na ang ating debosyon ay nakaugat sa ating pagnanais na mas makilala pa sino ang Panginoong Jesus Nazareno. At para sa atin bilang Kristiyano ho at deboto, ang ating pagkakilala kay Jesus ay nakikita din ho sa ating pamumuhay. Sabi nga ng Apostol San Pedro sa kanyang sulat, ang nakakakilala kay Jesus, sinasabuhay ang kanyang salita. Pinapakinggan ang kanyang aral at turo. At sana ho, ganun din ang pagkakilala natin kay Jesus. Dahil mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, mahalaga siya sa ating buhay. Bukas ang puso natin na hubugin ng kanyang salita ang puso natin at isipan. Dahil mahalaga sa atin si Jesus at nais natin siyang makilala pa. Makilala ng mas malalim. Bukas ang ating puso at isipan na ang kanyang salita ang maging gabay natin at liwanag. Kaya magandang imbitasyon, magandang hamon para sa atin po bilang Kristiyano ho sa araw na ito. Sa araw na ito na tayo ay nagdidebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung nais natin siyang makilala,
Simulan natin ito sa pagbabalik sa kanyang salita. Kung nais nating mas makilala pa sino si Jesus Nazareno, simulan din natin ito sa pagsasabuhay ng kanyang mga aral at turo. Doon mo makikita ang isang tao na totoong deboto. Kilala si Jesus, mahal si Jesus, sinusundan si Jesus. Amen.